na nag-aasam na hindi maging malamig ang Valentine's. Ngayon pa lang ay nagpaalala na po ang mga otoridad. Sa panahon ngayon, hindi lang puso, kundi pati utak ang dapat pairalin dahil baka ang akala niyong forever, scam pala. Magbabalita si Ian Suyo. May backstory, may drama, at mabubulaklak magsalita. Kung ganyang klase ang manliligaw, kahit pa call or text yan, marami talagang mabobola. Pero ingat, dahil naobserbahan ng Scam Watch Philippines at Cybercrime Investigation and Coordinating Center na dumarami na ang ganyan na scammer pala. Ang gamit nila, Artificial Intelligence o AI, pero hindi mo agad mabibisto. Before they sound like robots, okay, hanggang ngayon meron pa rin konti pero mas nag-improve na sila kasi gumagamit na sila ng AI. 'Di ba? Nung lumabas yung generative AI, naging active yung generative AI 2 to 3 years ago, 1 to 2 years ago, nag-improve na sila. Kuhang-kuha raw tayong mga Pilipino ng AI scammers dahil madalas TMI tayo o too much information. Because Filipinos are oversharing when it comes to their experiences, when it comes to their feelings. Malungkot ka lang, ina-announce mo na sa buong mundo malungkot ka. The scammers know the calendar of the human heart. Sa ngayon, may 6 daw na pinakaginagamit sa love scam. At syempre, bawal ang ma-fall. Number 1, yung mga sad boy o sad girl. Sa sobrang paawa, nag-online limos na nga. Pero dahil mahal mo na, sibigay ka naman. Number 2, the seducer. Dadaanin ka sa sexy photos, magpapalitan kayo, tapos ang ending, blackmailing. Aray mo! Love scam number 3, the investor. Ito yung kunwari afam silang mayaman at dahil bet mo rin ma-achieve ang ganyang lifestyle, si-invest ka naman sa peking crypto. Love scam number 4, the serviceman. Dito, target ang matatandang babae pero mayaman at ang manliligaw kuno, mga sundalong foreigner. Number 5, the escort. Sila yung willing daw makipag-meet up pero papa-money transfer muna. Yun nga lang, no show sila. Aray mo ulit. Pang-6 at panghuling love scam ay yung slow burn. Ito yung masakit kasi mag-i-invest ka ng oras sa talking stage. Tapos kukunin nila ang matamis mong oo. Saka sunod na hihingi ng ipon mo. Pero aray mo na naman dahil sindikato pala sila na sa ibang bansa at hinuhut-hutan ka lang talaga. Noong nakaraang taon lang, umabot sa 123 love scam cases ang naiulat sa CICC. At karamihan sa mga nabibiktima dyan ay yung gumagamit ng mga dating applications o websites sa paghahanap ng kanilang ka-forever na foreign national o yung tinatawag na mga AFAM. Pero ang ending, broken na ang puso, broken pa ang bank account. Kung sa tingin ninyo kahina-hinala ang kausap ninyo, i-report kagad ang mobile number, URL o social media account para mablock ng mga otoridad. Pwede ring tumawag sa National Anti-Scam Hotline na 1326. Ngayong buwan ng pag-ibig, huwag marupok, lalo na kung sa chat mo lang yan nakilala. Kapatid para sa 1PH, Ian Suyu, News 5.